Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa Bilyonaryo. Meron na silang pinangalanan na kontraktor. Dati kontraktor siya ng matagal, tapos naging kongresista na ngayon dahil nanalo siya party list representative. Contractor Workers Solidarity. Ito, clueless daw. Contractor Garjola Force nagbigay 400 million into Vice Mayor's Estrellas flood control projects in Baliwag where BBM found a ghost wall. Contractor turned Congressman Terso Edwin Loling Garjola allocated 400 million of his pork barrel funds to Baliwag, Bulacan, home of then Mayor Ferdinand Estrellas flood control projects, where President Marcos Jr. himself later discovered a ghost project. A social media post from Estrellas campaign team showed their gratitude to Garjola and his Construction Workers Solidarity Party List for funding what they describe as the Mayor's Legacy Flood Control Initiative. Ito, resibo. Merong tarpaulin ba? Kami po sa CWS ay pinaabot ni Congressman Edwin Garjola ang pasasalamat sa inyong lahat sapagkat noong 2022 ay naipanalo natin, nabigyan natin ng maraming boto ang CWS, sabi ng supporter. Alam nyo na kung magkano ang ipinondo ng CWS sa proyektong yan, nagbigay po ng 400 million ang CWS para mabigyan katuparan ang proyekto ni Mayor Ferdy Estrella. Palakpakan natin si Mayor Ferdy at ang CWS. The supporter also highlighted the alliance between the Estrella family and Garjola's CWS. Sapagkat ang CWS po ay malapit sa puso ng Maestrella, katuwang po ang CWS sa mga proyekto na ilulunsad dito sa lungsod ng Baliwag. Ang CWS po ay number 35 sa inyong mga balota. Isa lamang po ang party list na dapat iboto. So Estrella, now a vice mayor with his mother Sonia Estrella succeeding him as mayor, earlier expressed surprise at the existence of one of the flood control projects, saying they only learned of it when President personally inspected the site. Wala pala, ghost project pala. In an official statement, Baliwag City Hall clarified, ang proyektong ito ay hindi dumaan sa pamahalaang lungsod at wala ring kaukulang dokumentong isinumiti sa City Engineering Office, maging ang koordinasyon o pakikipag-ugnayan sa alinmang tanggapan ng LGU. Marcos Islam, the 55 million reinforced concrete river wall project in Porokpor, Barangay Piel, implemented by SYMS Construction Trading after finding no actual work despite official reports declaring it fully operational. Okay, so ito na, naglalabasan na mga resibo. 400 million na flood control project galing sa isang kontratista na naging Congressman Garjola. Ito, may ipapang balita tungkol sa mga flood control budget na napunta dito sa Congressman Garjola. Pakinggan natin ang balita ito. Balita rin ito ng Bilyonaryo Channel. At hindi dapat pinapahintulutan yun ng tractor ng flood control projects, kaanak na Manila ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Garjola. Bilyon-bilyong pisong halaga na ng kontrata ang nakuha. Ang buong detalye sa agenda reporting George Cahiles.
Kilalang kontratista si Congressman Edwin Gardiola bago siya sumabak sa politika bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS party sa Kongreso simula noong 2022. Mula taong 2000 hanggang 2008, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Gardiola at asawa nitong si Elaine na E. Gardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Gardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Makalipas ang 13 taon, patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Gardiola. Sa inilabas sa listahan ng flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Gardiola na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. At Newington Builders Incorporated na si Elaine Gardiola naman ang managing officer. Labas sa flood control projects, nakakuha naman ng halos 1.4 billion pesos na mga proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Gardiola sa 3rd at 4th Engineering Districts ng DPWH sa Batangas. Ito ay ang Newington Builders, S.A. Construction and General Trading Incorporated na ang anak naman ni Congressman Gardiola na si Kim Esguera ang nakalistang managing officer, at 3W Builders Incorporated na dating pangalan ng Laurel Development Corporation. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, ipinanukala ni Senate President Jesus Escudero na ipagbawal na maging contractor o supplier ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa atin, klarong conflict of interest yun at hindi dapat pinapahintulutan yun ng... So, yun po. At least meron na lumabas isang kontratista na naging kongresista. Congressman Gardiola ng Construction Workers Solidarity Party List. Okay, so sana madagdagan pa ito. Yung sabi ni Senator Lacson na 67 of them, contractors. Sana lalabas na ang mga pangalan. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan.